Tandaan ko nung panahon nung nung high school pa ako. One time wala pa akong hilig sa motor noon eh. Yung bisikleta pa nung panahon na 'yon. And then nakita ko may motor doon sa gilid namin. Kako, okay ito ah. Hindi ko pa alam kung anong motor 'yun eh. Basta tinadyakan ko ng tinadyakan. Hindi ko naman paandar talaga dahil bata pa ako, wala naman akong alam eh. So, siguro nung kakasipa ako sa motor, nakita ako ng airpot ko. Parang sabi niya, parang mahilig to anak ko sa motor, parang gustong paandarin eh. So, yun na nagsimula noon at in-start nila yung motor dahil during that time, metal gear talaga kami eh. Kaya nung ang nangyari noon, inayos nila yung motor, pinaandar nila. Ang problema ko nung umandar, hindi ko naman abot dahil halos nasa pa ako noon eh. First year high school lang nga. First year high school. Kaya, ayun, tingin-tingin lang. Ngayon, natuto ko magmotor sa mga maliliit. Lately, bandang huli, siyempre, nakakaya ko ng patakbuhin yung malaki. Ito nagsimula na sumakay ako ng malaking motor na hindi pa big bike ang tawag namin doon. Nagsimula yung barkada, kaibigan, hanggang sa unti-unting dumating, naging 2 kayo, naging 3 kayo magkakasama, pamotor-motor lang kayo. Hanggang sa dumating na yung puntong parang tayo-tayo ng grupo daw. Doon nabuo na yung nung napag-usapan na gawing Anghel ng Lansangan na ang pangalan. Sa tatandaan ko ang Anghel ng Lansangan late 60s, so mga somewhere ng 69 o 71 mga ganyan 71, nabuo na yan ang Anghel ng Lansangan. So ayan, maraming gustong sumama sa amin at mostly ngayon nasa sila, nakabase sila sa Amerika eh. Mga buhay pa naman sila dahil panahon na yun kami mga bata eh, kami yung mga new breed, kung tinatawag namin new breed ng sa motorsiklo eh. Marami na rin nauna sa amin. Mga grupo ng Sagitsit, yung mga ganyan, Agibis, may Habagat pa. At hindi lang yan, iba pa yung mga nauna pang grupo, may Lucky 13 pa na naririnig lang namin. Ngayon, siyempre ako naman ng ngayon, matanda na. Yung mga anak naman ng new generation na sila na lang mga natang na second generation na ang Ilang Sangan. Nung high school ako, si Airpat, bagong ligo nun eh. Tapos wala pa sa t-shirt. Nakita ko meron siyang tattoo sa bandang balikat. Na-curious ako, sabi ko, anong tattoo yan, de? Parang first time ko na nakita yan. Nakita ko, Anghel ng Lansangan. So doon simula siguro yung curiosity ko, kung ano ba yung grupo na yun. Yung nga, na-find out ko sa mother ko, sa uncle ko, na nag-ride sila. Harley Davidson, kung ano-ano motor, Honda, Indian, yung mga legendary na CB400. Nung time na yon, na nagkwento si Airpat about sa mga ganong klaseng custom bikes or what. Siyempre, puro puro kwento lang na springers, choppers. Magaling ako gumawa na to, kaya ako gumawa niyan. Pero walang evidence. So, what I did is challenge ko sa Airpat na, sige nga dad, mag-iipon ako ng pera, magtatrabaho ako para mapatunayan niyo sa akin na kaya niya talagang gumawa ng isang buong motor from ground up. So yun nga, doon nabuo yung motor ko na tinatawag kong Challenger. Meron siyang makina ng Harley Davidson Sportster. Ako sa isa sa mga second generation ng Anghel ng Lansangan. Bali, nasimulan kong magmotor siguro mga 6 years old, scooters. Ayan. So, as time goes by, nauso ang underbone. And then, we got our first underbone, which is high school na ako. So, na-inlove ako sa motor. And then, nakita namin ni Airpat na halos pare-pareho kami ng motor. Hindi nag-customize kami ng motor namin as our own. So, kailangan namin mag-fabricate ng mga swing arms,
i-adjust yung mga spacers, kailangan magpatorno. Ang dami namin ginawa sa motor namin. Tapos puro yung mga hinahanap ng mga parts from different motorcycles. So from there, nabuo yung Krypton namin na naka monoshock, at the same time naka oil cooler. After underbone, I progressed to big bikes na. Yun yung mga classic motorcycle kasi si Airpat sanay sa big bikes yan eh. So I asked him to maghanap-hanap ng mga motor na pwede na yung magamit. And then nakita namin yung one of the Steed, on the Steed, which is a very good motorcycle of course. Gandang gamitin eh. Naisipan namin na ituloy yung Anghel ng Lansangan. So me, my brother, dalawa kong kapatid, pinsan ko, nag-ano kami ngayon, nagbubuong Harley, kami, Anghel ng Lansangan talaga. Mahilig ako magmotor dahil din talaga sa Airpat ko. Dati pa-backride lang ako sa motor niya. So, nung bata pa lang ako, na-sense ko na yung parang pag nakamotor ka, parang kang lumilipad, parang may freedom ka. Habang elementary, scooter kami. Tapos nung high school at college, ito na. Na-discover ko yung grupo nila, na yung Anghel ng Lansangan. Sabi ko, makita ko yung mga old pictures nila, sabi ko, aangas ng mga motor nila. Sabi ko, old school talaga. Authentic na old school, hindi yung parang in-old school lang. Kaya doon nagsimula yung passion ko sa paggawa ng custom bikes, na makita ko yung mga old pictures na yun. One time, naisipan kong bakit total uso naman ng mga small bikes saka mga underbones, naisip ko, why not pagsamahin yung passion ko sa mga Harley Davidson o kaya sa mga custom bike. Kaya bumuo kami ng underbone chopper, doon nagsimula. So hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya after 4.5 years. Ginagamit siya pamasok. Ang prinsipyo talaga namin sa pagbumotor, kailangan, pag gumawa ka ng motor, kailangan masakyan mo, ma-enjoy mo siya. Hindi yung talagang i-display mo lang, pagmamasdan mo. Kami talagang pambaragan, umulan, umaraw, sasakyan namin yung motor namin. Talagang hindi lang siya pang show. Although head turner siya, pero kailangan talaga functional. Hindi pwede yung pan-display lang. Isa sa mga project ko ngayon, yung may SR400 kami tsaka XS400 na Yamaha na talagang i-customize namin, bobber style. And then we're gonna be riding it around the North Loop. Kumbaga, parang get together lahat ng mga all new members ng Anghel. Actually, kami, mechanics by trade. Airpat ko, my grandfather, my uncle, my cousins, all of them are motorcycle or automotive mechanics. Ngayon, yun ang linya ng trabaho namin. Pero yung pagko-custom bike kasi para sa amin, hindi naman talaga namin to negosyo, hindi naman siya commercialized para sa amin. Ang lahat ng mga ginagawa namin motor para sa amin talaga, para ma-enjoy. Pero tumatanggap din naman kami ng mga kaibigan din na gusto magpa-customize. Pero talagang ito, passion namin to. Mulat sa motor talaga. Hindi kami nagkaroon ng kotse talaga, puro motor lang. Itong shop na ito, kasi kami Anghel, ginagawa na rin namin parang Anghel na nasa custom bike para lang magkaroon ng ma-identify lang. Passion lang namin to eh. Kumbaga sa dito lang kami hilig lang talaga namin. Hindi naman talaga kami Pero kung meron kami mga time na hindi namin matanggihan na nagpapagawa eh. Siyempre kaibigan mo na rin siya. Hanggang sa niya, pare, baka pwede mo gawa ng front end, yung Springer type. Sige, gagawa na rin kita. Igagawa ko na rin dahil kaibigan mo siya eh. Yung iba, papagawa ng tangke. Kasi alam nila, matagal na akong gumagawa ng motor. Minsan, kumukuha ng mga advice ba. Minsan, din ng advice. Nagpapagawa na silang tuluyan. Ngayon, may mga tanggap kami mga kaibigan. Hindi naman kami talaga for business talaga. Yun lang. Masaya kami sa ginagawa namin eh. Sa mga new builder na tatawag, okay lang yung simula kayo. Huwag yung ikahiya yung gawa nyo dahil siyempre sisimula naman kayo. Unang-una, wala naman hindi mo kayo pinanganak na magaling na eh. Pangalawa,
makikita nyo naman bandang huli na meron pala kayong mas magandang talent na magagawa nyo sa design sa motor nyo. Okay, pag malaki nyo yun, hindi naman kami, minsan nung araw, mukhang Kenko yung gawa namin eh. Pero nagtitinginan kami ng tao, parang appeal namin, sikat kami. Kahit na ano, kasi pag alam namin, sila rin, di ba nila alam kung anong trend ng motor ngayon eh. Basta sikat kami. Times goes by, siyempre matututo ka na rin. Makikita mo na, lalo na ngayon. Modern na tayo, no? Mga internet na. Magbukas ka lang ng ano, makikita mo na kung ano mga latest sa ibang bansa eh. Tuloy nyo lang yan at bandang huli at siguradong kayo matutuwa rin kayo sa mga ginawa nyo mga nakaraan. No?